Pag ganito na yung tunog ng ano nyo, gulong nyo sa likod, ayun o, maganit. Tapos sobrang pakinggan nyo guys ha. Torque drive lang yan, walang kahit anong nakasalpak. Yan o, tulog na tulog. Kaya mabigat yung arangkada, tsaka malakas kumain ng gas yan guys. So yun guys, nakabili na tayo. Pang Yamaha na bili natin. Mas matibay daw to kumpara sa Honda. Sir, hindi daw po original daw to sir. Ito po. Hindi po nakabukas. Kasi meron pa nito. Hindi, ibabalik ko na lang po sir kasi hindi po siya original eh. Packaging po ng Yamaha, iba po talaga sir yung ano, yung printing niya rin po. Packaging ng original. Hindi po iba-iba ang packaging ng original sir. Makita mo, walang tunog oh. Tahimik na tahimik. Dapat ganyan lang talaga manakbo yung motor natin. Tapos hindi mabigat. Wala talaga guys. Ano yun sir? Puller talaga? Oo. O yun, may puller ka pala talaga. Guys, bago natin torque drive bearing. Testingin nyo natin guys para makita nyo na wala ng tunog. O, di ba? Wala ng tunog, gagi. Yan guys, oh. Walang tunog. Napakatahimik. Wala yung ano niya, yung dragging. Dragging guys, dun din pala nanggagaling sa torque drive bearing. Nawala yung dragging. Ay, naku, buhay. Ang dami kong ginawa sa motor. Torque drive bearing lang pala yung problema. So what is up guys, Lazzy TV here, welcome back to my channel. Ibang motor dala natin, sira na naman yung motor ko. Hindi naman siya sirang-sira na hindi tumatakbo, pero tumutunog sa gulong niya. Iba yung takbo niya, sobrang bagal, lalo na pag may angkas. Di ba Bi? Pag may angkas. Ay wala ka palang mic, nakalimutan kita lagyan. Sira yung motor ko kasi sobrang bagal niya umarangkada guys, as in. Tapos kapag ka idle or rolling, meron tumutunog doon sa likod ng motor. Or sa likod ng motor, sa likod na gulong. So actually nakuha ko na yung problema niya. Last time ang sabi sa akin kasi magpalit daw ako ng brake pads kasi baka daw kumakayod na yung brake pads ko dun sa disc brake, which is hindi naman kasi nga ayos ko na kay Sir Buggy yun, hanggang ngayon meron pa rin. Pero ngayon kuwang-kuha ko na talaga yung sira niya guys. So mamaya bibili tayo ng torque drive bearing pag uwi natin, paghatid natin kay OBR sa trabaho niya. Sarap. Ganito yung motor ko dati guys, Mio Soul Eye pala, Mio Soul Eye yung motor ko. Ganito rin yung size nun, di ba Bi? Mas malaki na onte yung Mio Soul Eye. Kung makikita nyo lang yung itsura ko guys habang nagdadrive nito. Di ko alam ano itsura ko pag nagdadrive eh. O, testing top speed oh. Top speed. Ayoko mahina preno guys. Baka di tayo makapreno ng maayos. Bihelo ko naman sa camera Bi oh. Ayoko kasi hiramin nyo kay Andre kapag umaga guys, baka mahuli tayo. Imbes na yung papagawa natin ng motor, baka maibayad lang natin sa violation. Yung mga motor namin ni Andre, panggabihan lang yun guys. Ito yung pang daily talaga yung motor ni Lolo. Pang umaga no. Tanong kasi ako kay Sir Maiko sa Maiko Garage, ubos na daw torque drive bearing niya. Kung doon, irerekta ko na sana yung motor doon pagkagaling dito. Wala daw silang stock. Kung maghahanap-hanap pa ako, gamitin ko na lang muna ng motor ni Lolo. Tapos saka ako bibili. Papagas pa ako. Bye-bye! Uy, paras kami yung tormots oh. So yun guys, nakatid na natin si OBR. At ngayon ay maghahanap na tayo ng torque drive bearing sa mga saradong shop. Alas 7 pa lang guys. Alam ko wala pang bukas na masyadong shop. Mag-aantay-antay muna tayo. Sira na naman ang motor natin. Ayop na yan. Guys, lahat ng data na nakuha ko or pati nga yung fuel kilometer per liter ko, tainted din kasi may sira yung torque drive bearings. Pag sinabi ko sa inyo na tipid sa gas or malakas sa gas, hindi siya yung totoong data or hindi siya yung totoong output ng motor ko kasi nga sira yung torque drive bearing. Kaya na guys.
Dati yung Miusol ko, napupuno ko yun, 400. Puno na, full tank. Grabe, sa mahal ng gas ngayon, 93 pesos. Yung 400 mo, 4 liters lang. Ayop na yan, ang mahal ng gas. Okay na, napagasan na natin yung motor. At ang oras natin guys ay alas 8 na guys. Hanap na tayo ng bukas na shop dito. Torque drive bearing pangani. So yun lang guys, mamaya update ko kayo kapag nakahanap na ako ng torque drive bearing. Ayan, oras po nagbubukas? 9 pa po. Huwag muna tayo sa iba. 9 o'clock pa daw nagbubukas guys yung Honda. Tingin muna tayo dito, baka meron dito sa Alam ko sa may pasong tamo merong dito mga motor shop eh. Bago tayo pumunta ng Tandang Sora. Aga pa kasi masyado guys. Wala guys, sarado dito sa may pasong tamo. Babalik na lang muna ako Honda, baka kasi meron silang stock ng torque drive bearing doon. O di na ako mapapagod kakahanap. Isang oras pa tayo mag-aantay. Bukas na yung Honda. Inintay natin magbukas hanggang alas 9. Kaso wala daw sila nung torque drive bearing. So ganoon din, maghahanap pa rin tayo. Hayaan mo na. At least try natin dito sa may Honda. Saan kaya tayo makakahanap ng torque drive bearing? Alam ko sa Shopee guys meron. Kaso kasi gagamitin ko na sa trabaho mamaya. Ayoko na sanang palalain pa yung problema. So kailangan makahanap na ako ngayon. Update ko na lang kayo guys pag nakahanap na ako. Ang hirap maghanap ng torque drive bearing. Thank you po. So, yun guys, nakabili na tayo. Pang Yamaha na bili natin. Mas matibay daw to kumpara sa Honda. Ang preso pala na ito guys ay 400 pesos. 480 siya, tinawaran ko ng 400. Daan muna ako kala Sir Boogie kung bukas na sila para masabihan ko. Buti nakabili na tayo guys. Woo! Dami kong shop na pinuntahan. Ang sabi doon, bawal refund. Pero nag-search naman na ako online. Pwede daw yung NMAX. Pwede rin yung mga pang-click. Pare-pares lang naman daw yan ng bearing. Nagkakatalo lang daw sa tibay. So ito, Yamaha nakalagay dun sa packaging, pero NTN yung brand dun sa mismong bearing, nakita ko NTN. Pero matibay yun guys yung NTN. Di ko lang kung yun talaga yung pinaka ng yung stock. Pero meron kasi sariling branding yung NTN. Ayun, makikita nyo sa screen. Meron silang sariling packaging yung NTN. Di ako makapag-decide kung dadalhin ko yung motor o dadalhin ko yung torque drive lang eh. Tingnan natin mamaya. Si Sir Boogie po? Dali na lang natin yung motor guys. Kailangan natin mauna dun guys kasi maraming tao din mamaya. Bago ako sa dala ko, hayop na yun. Biglang ang laki ng dala ko. Nakakatawa rin gumamit ng maliit na motor guys. Kahit saan pwede kang sumiksik. Angas ang tunog sa arangkada kasi ang bigat eh. Kumbaga high RPM agad siya eh. Kumbaga yung low RPM ko, mid RPM agad. Nabibigatan kasi siya dun sa bearing nga na nakalagay doon sa torque drive. Dito na tayo kala Sir Boogie. Yan ito guys, pag ganito na yung tunog ng gulong nyo sa likod. Ayun maganit.
Tapos sobrang yan guys, pag ganun yung tunog, torque drive bearing ang sira niyan. Tingnan nyo, pag tinanggal ko yung torque drive mamaya, mawawala yung ganun tunog. Tingnan nyo guys ha, dito lang yung tunog niyan. Diyan lang yung tunog, diyan lang nanggagaling yung tunog niyan. Papalitan lang natin tong torque drive bearing. So yun guys, meron palang tinda dito si Sir Boogie na torque drive bearing, ito Racing Monkey. Tapos ito daw, ang sinabi niya, hindi daw original to guys. Alata ko rin naman na hindi na siya original, pero akala ko kasi wala akong mabibili na iba kasi nga dun sa Honda, di ba, wala talaga. So ito na muna yung gagamitin natin, tapos susubukan natin to ibalik dun. Sabi natin, sir, hindi naman po pala original to. Pero sabi niya kasi doon, no refund daw. Pero hindi pa naman nabuksan, tsaka dala ko resibo. Tapos nabuksan ko na yung panggilid, papatakboyin ko na nakaganon guys, kaya mo na. Apo. Sir, hindi daw po original daw to, sir. Ito po. Hindi po nakabukas. Ang sabi ko po, original po to. Nakabaklas na nga, sir. Dinala ko dito eh. Hindi nga daw po nila makakabit kasi hindi daw po original to, sir. Yan na kasi meron kami. Hindi, ibabalik ko na lang po, sir, kasi hindi po siya original eh. Packaging po ng Yamaha. Iba po talaga, sir, yung yung printing niya rin po. Kasi ang packaging ng original. Hindi po iba-iba ang packaging ng original, sir. Pwede naman sa ibalik. Opo. Nakabit style na lang dapat po. Pasyon na lang. Hindi ko rin, ang usapan naman po natin, original. Tinanong ko naman po sa inyo eh. Kasi po ito po. Original lang po kasi ito na galing sa supply ko. Hindi namin short doon sa pinapon. Yun nga po eh. Nakabaklas na, sir. Tira niyo po yung panggilid ko, sir. Nakabaklas. Okay na po. Thank you po. Pasensya na po. Buti na lang nabalik natin. Okay na yun. Ang daming aberya. Nakakaano. Pero yun nga, ang sabi nga doong nagbebenta, ang sabi din daw ng supplier is original. Siyempre, yun yung sasabihin nila. Pag original yung sinabi ng supplier nila, is original. Yung packaging ng Yamaha, magkaiba ng sulat, magkaiba rin ng plastic. Sabi niya, magkakaiba daw talaga ang print ng Yamaha. Sabi ko, hindi po, pare-parehas po yun. Tapos nung sinabi kong pare-parehas, hindi, yung iba naka-box, yung iba naka-ano. Oo nga, sir, iba talaga naka-box. Raya natin, at least binalik na yung pera. Tama na yun. And guys, nakabaklas na yung torque drive. Makita mo, walang tunog oh. Tahimik na tahimik. Dapat ganyan lang talaga manakbo yung motor natin. Tapos hindi mabigat. Wala talaga guys. Nandun talaga sa torque drive bearing. Doon, nakabaklas na yung torque drive natin. Yan nga, maganit nga. Ano ba possible cause niya kaya? Ba't nasisira? Maraming rason para masira ang torque drive bearing. Unang-una kapag natuyuan ng grasa. Kapag kasi natutuyuan or nawawalan ng grasa ay tumitigas ito at nagiging maganit. At ito na nga yung dahilan kung bakit naging maingay. Pangalawa ay kapag napasukan ng tubig or tubig baha. Pwede kasing mangalawang at tumigas ito at maging maingay. At sa tingin naman namin na nangyari sa akin ay overloading. Bago kasi masira yung torque drive bearing ko ay lagi ako nafa-flatan. Dahilan para mapuwersa yung torque drive bearing kapag nirunning flat mo. At nung dinala ko nga to sa vulcanizing shop ay marami na daw butas yung likurang gulong ko kaya laging nafa-flat. Ino-offeran nga ako ng mga gulong sa vulcanizing shop at nakita ko nga agad itong Pirelli Angel. Pero nung tinignan ko ng maigi wala nang balahibo sa gilid, indication ito na worn out na yung gulong. Isaksak ko lang dun ulit, sir. Eto guys, kinuha ko guys. Para makita nyo, sushoot ko. Yan. Pakinggan nyo guys Torque drive lang yan, walang kahit anong nakasalpak. Yan tulog na tulog.
Kaya mabigat yung arangkada. Tsaka malakas kumain ng gas yan, guys. Kung pwede tanggalin yung rubber, tapos dagdagan ng grasa. Isang side lang talaga nakasara dito. Okay. Hindi ko alam kung may tama din yun. And dito ulit tayo, Sir Boogie Works. Dito natin pinapalitan, guys, yung brake pads natin dito. Akala ko yun yung sira. Yun pala, hindi. Yung torque bearing pala yung sira. Pero at least, kahit paano bago na yung brake pads natin. Ano yun, sir? Puller talaga? Oo. O yun, may puller ka pala talaga. Kaya talagang dito ako lagi pumupunta sa Boogie Works. Talagang kompleto sila sa gamit at hindi lang basta-basta pokpok yung ginagawa. Actually guys, hindi ko nga alam na meron din palang puller para dito sa torque drive bearing. Madalas kasi na napapanood ko sa online na ipinupukpok lang talaga ito. Pero kasi pag ginagamitan mo ng pukpok, yung isang parts ng motor ay pwede talaga itong masira. Iba talaga yung shop kapag kakompleto sa gamit. Ganun-ganun lang guys ay natanggal agad nila yung torque drive bearing. Pero kung gusto mong mag-DIY ay pwede mo rin gawin ito. Marami kang pwedeng makitang tutorial video dito sa online. Dito ay sinabihan ko si Sir Boogie na kung pwede pang dagdagan ng grasa yung bagong torque drive bearing. At ang sabi naman ni Sir Boogie talagang nire-repack daw nila ng grasa kapag maglalagay sila ng bagong torque drive bearing. Ibang grasa daw kasi nakalagay sa torque drive bearing kapag bago. Parang factory grease ang tawag para lang hindi tumigas yung mga bearing. Kaya mas maganda pag ire-repack mo ng high temp na grasa. Kung ayaw nyo matulad sa akin na nakabili ng Pekin torque drive bearing, ay pwede na kayong bumili sa online neto, parang reserva nyo lang kung sakaring masira yung torque drive bearing nyo. Kung more than 8,000 to 10,000 kilometers na yung tinatakbo ng motor nyo, ay pwede na kayo magpalit neto. Preventive measure lang para hindi na umabot sa pagkasira. Kanina yung Peking torque drive na nabili ko ay 400 pesos, pero itong Racing Monkey ay murang-mura lang. Pero marami pang ibang brand na pwede mong pagpilian kung meron ka talagang mas preferred na brand. Ganito yung itsura ng bagong torque drive bearing. Makikita nyo na merong grasang nakalagay pero hindi high temp. Factory grease lang siya para hindi mga lawang at hindi tumigas yung bearing. Kaya kung magpapalit din kayo ay palitan nyo na rin yung grasa ng high temp. So guys, bago natin torque drive bearing. Testingin nyo natin guys para makita nyo na wala nang tunog. O, di ba? Wala nang tunog, gagi. Yan guys, oh. Walang tunog. Napakatahimik. Diba? Kahit pataas. Smooth na. Okay na guys. Solve na ang problema. Torque drive bearing lang. Okay na. Guys, buo na yung ating motor. HM sir. HM. Thank you sa abala po. Thank you po sa abala, Sir Boogie. Thank you po. Balik po ulit ako pag may sira. Okay na guys. Okay na yung tormots natin. Testingin natin guys ang arangkada. Dahil dito sa torque drive bearing, nasira lahat ng data na kinuha natin before tayo magpa-bolt on, before tayo magpalit-palit ng panggilid. Pero wala. Ganoon talaga. Di natin alam na sira yung torque drive. Testingin natin yung arangkada. Bitaw agad eh. Tayo dito may pulis. Gumawang yung takbo guys, sarap. Wala yung niya, yung dragging. Dragging guys, dun din pala nanggagaling sa torque drive bearing. Nawala yung dragging. Umaangat yung motor gago. So, yun pala yung dahilan bakit parang sakal yung takbo ng motor ko. Gago. Ay, naku, buhay. Ang dami kong ginawa sa motor. Torque drive bearing lang pala yung problema. Gagi, gusto ko umangat ng motor ko. Sana hindi na mangyari sa inyo to. Ang dami kong pinagagagawa sa motor. Torque drive bearing lang pala. Bulahaw muna bago ako makaandar. Pero ngayon, grabe, sobrang gaang na.
guys, okay na yung motor natin. Ayun guys, dito ko na lang tatapusin tong video. Sana marami kayo natutunan sa araw na to guys. Sabi, sobrang chaotic, ang dami nangyari. At sana may natutunan kayo dito sa mga nangyari sa akin na yun, huwag kayong basta-basta bumili lang ng pyesa. Yun din talaga kinakatakot ko kung bakit ako hindi masyado makabili ng genuine parts. Kasi nga maraming fake na nagkalat sa market. Kadalasan fake and out of stock. So yun lang guys. Jesse TV out.